Maraming taon nang nakakaraan sa kagubatan ng Alaska. Isang lalaki ang nakatagpo ng asong lobo o timberwolf. Dala ng bigla ang pagkatakot sa presensya ng mabangis na hayop ay hindi niya agad napansin ang nakakaawa nitong sinapit. Naipit ang asong lobo sa isang steel trap at labis nang nanghihina. Waring may ilang oras na rin itong naiipit at base sa pag-examine na ginawa ng lalaki ay napansin din niya ang pagtulo ng gatas sa suso nito. Indikasyon na may mga anak ito na dapat puntahan at mapakain. Wala nang ibang nasa isip ang lalaki sa puntong ito, kundi ang mailigtas ang asong lobo at ang mga anak nito bago pa lumala ang kanilang sitwasyon. Bilang unang hakbang ay naisipan niya munang sundan ang bakas ng paa ng hayop para mahanap ang lokasyon na pinaglalagyan ng kanyang anak o cubs, at siniwerte naman siya matagpuan din ito sa di kalayuan. Nagawa niya ito matapos gayahin ang tunog ng wolf na siyang nagpalabas sa mga 4 na cubs sa kanilang tinataguan. Agad na habag ang lalaki, lalo na nang lapitan niya ang mga munting hayop at sinimula ng mga ito na dilaan ang kanyang mga daliri. Tanda ng labis na pagkagutom. Hindi na rin nag-atubili ang lalaki na ipasok ng maingat ang 4 na cubs sa kanyang bag. At doon, ilang sandali pa ay nagawa na niya itong pakawalan para makalapit sa kanilang ina na agad silang niyakap na may malalim na emosyon at mahihinang pag-ungo na nagpapadama ng labis-labis na kasiyahan. Bilang isang asong lobo na kilalang agresibo ng marami, ay naging maingat lamang ang lalaki. Alam niya na sa kabila ng kanyang ginagawang kabutihan ay mas nangunguna pa rin sa napinsalang hayop ang instinct nito na protektahan ang kanyang mga anak at hindi magtiwala agad sa kahit sino. Gayunpaman ay hindi pa rin tinapos ng lalaki ang kanyang tulong sa ganung paraan. Nagawa nitong tumayo at ihanda ang kanyang armas para maghanap ng usa sa paligid. Di katagalan ay nagawa niya namang makapagpatumba ng isa na agad siyang dinala sa babaeng asong lobo. Sapat na ang kanyang malaking usa na yon para mapakain ang asong lobo at mga cubs nito ng ilang araw. Kilalali na lang natin ang lalaking ito sa pangalang Mark, na matapos ang lahat ay naisipan pang mag-camp malapit sa magiinang hayop para ganap itong mabantayan. Naglaan siya ng sarili niyang oras para siguraduhin makakakain ng asong lobo at mga cubs nito na sadyang naging makukulit at malambing sa kanya. Sa bawat sandaling iyon ay naiisipan din ng lalaki na kausapin ang asong lobo at amuhin, umaasa na makukuha ang buo nitong pagtitiwala nang ganap na niya itong mailigtas. Hanggang sa isang beses, sa isang hindi inaasahang sandali, ay biglang nagwagayway ng buntot ang asong lobo matapos kumain habang nakatitig kay Mark, na waring nagpapahiwatig ng pagkaamo. Sa puntong iyon ay hindi na nagdadalawang isip si Mark na umakto. Nagkaroon na siya ng lakas ng loob para malapitan ang naiipit pa ring asong lobo para ganap na itong mapakawalan at mailigtas. Habang ginagawa ni Mark yon ay madali na lang sa asong lobo na yon na sakmalin ang kanyang leeg at wakasan ang kanyang buhay, pero hindi yun nangyari. Sa halip ay hinayaan lamang siya nito at pinagkatiwalaan. Nang maalis na ang patibong ay dinilaan na ng dinilaan ng asong lobo ang kanyang mga sugat at naipit na ang paa na sadyang napinsala ng malala. Sa kabila nito ay buong lakas pa rin na naglakad ang asong lobo kahit na paika-ika na agad namang sinundan ng kanyang 4 na cubs para makabalik na sa loob ng kagubatan. Masaya si Mark sa nagawa niyang tulong. Isang karanasan na maibabaon niya sa kanyang alaala at hindi niya makakalimutan. Hindi niya inakala na hindi pa pala nagtatapos ang lahat sa puntong yon, dahil bago lumisan ang asong lobo ng kanyang tinulungan ay nagawa pa siya nitong titigan ng may pagkaamo. Nagpapakita ng ekspresyon at emosyon na waring pinasusunod ito sa kanilang pupuntahan. Buong tapang namang sumunod si Mark at nagawa nga siyang dalhin ng babaeng asong lobo at cubs nito sa kanilang pack o grupo ng mga asong lobo
na may ilan ding mga cubs na kasama. Isang pambihirang karanasan para sa lalaki na hindi niya inakalang mangyayari sa tanang kanyang buhay. Imbes na matakot habang napapalibutan ng mababangis na hayop, ay nananatili na lamang kalmado ang pakiramdam ni Mark. Nadaraman niya ang mainit na pagtanggap sa kanya ng pack na parang kabilang siya sa mga ito. Waring nalaman na rin ng mga ito ang kanyang ginawang pagtulong sa kanilang kasama. Nananatili muna si Mark sa lugar na iyon ng ilang sandali para makipaglaro sa mga asong lobo at kanilang mga cubs. Buo ang loob na walang mangyayari sa kanya at hindi siya masasaktan. Doon na rin nagawang matulog ni Mark matapos magsagawa ng isang campfire. Kinaumagahan sa kanyang pagising ay dito na niyang nagawang maghanda para lumisan. Sa punktong yon, ang mga asong lobo ng sabay-sabay ng umungol, tanda ng kanilang pasasalamat, ay nagawa na ni Mark na magpaalam at umalis. Lingid sa kanyang kaalaman na hindi pa pala ito ang magiging huli nilang pagkikita. Makalipas ang 4 na taon, habang isinasagawa ni Mark ang unang paglalakbay niya sa Coho Creek, ay nakita na naman niya ang kanyang sarili sa kaparehas na sitwasyon. Misyon niya noon na maghanap ng mga patibong sa gubat para wala nang mapinsalang pang mga hayop na siyang nagbibigay paalala din sa kanya na nangyari noon. Habang inaalala ang kanyang nakaraan, ay natigilan na lang siya na mapansin sa di kalayuan ang malaking grizzly bear na nakatitig sa kanya at nagbabalak ng masama. Si Mark ay napapaharap sa isang alanganin at mapanganib na sitwasyon. Nang nagsimula ng manakbo, papalapit ang oso para siya sugurin, kaya't isang matalinong paraan na lamang ang naisip na gawin ni Mark na hindi niya inaakalang gagana. Inakala niya ng mga sandaling yon na doon na nagtatapos ang kanyang buhay. Bago pa man makalapit ng husto ang oso, ay umungol si Mark ng napakalakas. Ginagaya ang ungol ng isang naiyak na asong lobo. Nagawa niyang pag-aralan ang iba't ibang tunog na nilikha ng isang timberwolf matapos ang insidente ng nakaraan. Sa puntong ito ay napahintong bigla ang oso at napaatras nang may maramdaman sa paligid. Isang grupo na isang asong lobo ang biglang nagsilabasan sa paligid. Isa na nga sa mga ito ang asong lobo na kanyang nailigtas. Taglay pa ang peklat sa pinsalang natamo nito dati. Ang oso ay umalis na lang matapos yun. Ay isa-isa na rin nagsialisan ang mga asong lobo maliban sa isa. Nakatitig kay Mark ang babaeng asong lobo na nagawa niyang iligtas dati na gumawa ng isang marahang pag-ungol na sadyang bumasag sa katahimikan ng paligid. Sa puntong yon ay naglakad na rin papaalas si Mark sa gubat at hindi na nagbalik pa doon muli. Gayunpaman, ang alaala ng mga pangyayari ay hindi na niya makakalimutan kailanman. Isang karanasan na magbibigay paalala sa kanya ay nagaganap ang mga bagay-bagay na malayo sa normal na pag-unawa ng isang tao, kung saan ang isang mabangis na hayop at isang tao sa biglaang pagkakataon ay magkakaroon ng kaugnayan sa isa't isa. Kung nag-enjoy kayo sa istoryang ito, ay maraming salamat sa panonood at sundan kami sa ilang pang video na susunod.